Ako si Hector Liagas, Municipal Agriculturist from the local government unit of Bato, Camarines Sur. Ang Lake Bato, ang isa sa mga ginagawa namin para ma-maintain yung natural na uh, yung tinatawag na natural na likas yaman or likas tubig ng Lake Bato. Unang-una ang ginagawa namin, meron kaming ordinansa na isinusunod. Ang ordinansa na yan, yun ang tinatawag na Unified Fishery Ordinance, na ang lahat ng mga fisher folks na nag-engage sa Lake Bato, naturalmente, mayroon silang buwis na ibabayad dito sa pamahalaan ng Bato. And of course, pagdating din sa mga national agency, lalong-lalo na yung BIPAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Management, na nagkakaroon din sila ng pagkandak ng water sampling. Ang water sampling na yan, ang purpose para makita kung ang yamang tubig ng Lake Bato is karapat-dapat pa or wala pa yung tinatawag ng mga heavy metals or yung mga nakalason na dumadaloy dyan sa Lake Bato. Na kung saan, as of now, base sa result ng BIPAR, okay pa man ang Lake Bato. And another, kapag during sang civil service month, pagkatapos yung tinatawag na taon fiesta, pagkatapos yung Foundation Day, nagkakaroon din kami ng clean-up drive diyan sa gilid ng Lake Bato para ipakita dito sa mga mamayan ng bayan ng Bato na bilang mamayan, kailangan din na mayroon silang tungkulin na dapat na gawin para makapag-contribute na palaging malinis ang Lake Bato. And another, mayroon din na project si Mayor na kung saan nag-request din kami ng mga trees sa Department of Agriculture, minsan sa DNR, na kung saan nagkakaroon kami ng tree planting sa gilid ng Lake Bato. Okay. Yan po ang mga activity na ginagawa ng LGU Bato para ma-maintain yung kalinisan, pagkatapos yung natural na tawag nito, yung pinaka-prospective ng lake. Unang-una, doon sa ordinansa, mayroon din doon na nakasaad ng mga penalties. Yung penalties na nakasaad doon, yun ang ipinapataw namin doon sa mga violators ng ordinansa na hindi sumusunod. Pagkatapos, bago man kami gumawa ng hakbang, nagkakaroon din kami ng proper consultation doon sa mga barangays, with consent sa mga barangay official na kailangan na maipatupad ng maayos para kasi in return, ang kapakanan niyan is babalik din dito sa mga mayan ng bayan ng Bato. Ang tulong namin sa mga isda, unang-una, nagkakaroon din kami ng request sa BIPAR, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, minsan po is nagbibigay din kami ng mga net na magamit nila doon sa pagtatayo nila ng mga fish cages. And in another, nagkakaroon din kami ng distribution ng mga fingerlings. Ng fingerlings na yan, mayroon din na produce yung local government unit kasi ang LGU Bato, mayroon din kami municipal nursery. Ng nursery na yan, diyan nakalagay yung concrete pan. Ang concrete pan yan, meron kaming similya ng tilapia, patapos yung red tilapia, na kung saan nagkaroon kami ng distribution ng mga fingerlings.